So welcome for our pilot episode of Unveiled Wisdom with me, with Ron Moreno, and by the way, I'm Coach Prince, so we are ready to roll. Let's go! Okay. Coach Ron, so welcome to our pilot episode ha. Sino ba una? Siyempre, ikaw, Ako Coach ba? Ron. Okay, mindset. Yun, sobrang important ng mindset kasi dun mag-i-start Parang paano mo gagawin isang bagay kung hindi mo siya pinag-isipan. Tama. Para tayong robot nun or Utusan. utusan or stagnant lang tayo. O ano lang tayo? Below average or below average lang yung ginagawa natin. Or automatic. Automatic. Ayan. So, mindset, para siyang, hindi mo masasabi, parang third eye, parang makikita mo lahat Okay. Tama. Kumbaga, normal, nakikita natin, bawa, nasa example na lang, nasa biyahe tayo. Kung normal yung mindset natin, ang titingnan lang natin, yung pupuntahan natin, pero yung nasa paligid, yung mga opportunities, yung mga nangyayari, wala tayong pakialam. Yun nga, no? Diba? Example, makikita mo sa daan, malakas pala yung, ngayon, puro cafe na, diba? Yes. So, kung maano yung mindset mo, aware ka, maano mo na, ay, ang laki pala ng market ng boom pala yung cafe ngayon. Yes. Diba? So, yun, Part of parang that. ganon. So, makikita mo yung, yung mga bagay na hindi nakikita ng, yung fix lang yung mindset. Ayan. So, you're talking right now, Coach Ron, the fixed mindset versus the growth mindset. Yes. Pwede mo nga i-expound mo sa amin yan, yung fixed mindset. Saka growth mindset. Yung, sa akin yung fixed mindset, kasi ako galing din naman ako doon. Kumbaga parang, goes with the flow, parang YOLO. Yun yung mga, yun yung fixed mindset. Kumbaga parang, basta masaya ako. Yun lang, wala nang iba. Basta masaya, enjoy. Sasabihin, mamamatay din naman lahat. Which is totoo naman talaga, mamamatay naman lahat. Tapos yung sinasabing enjoy, kasi parang, fixed mindset yun. Pero kung growth mindset ka, beyond doon sa standard or doon sa average yung gagawin mo. So, yung mga action mo, example, kung nasa fixed mindset ka, cellphone ka lang ng cellphone, wala kang goal, hindi mo alam pag tinanong ka, anong purpose mo? Parang, parang iisip ka pa yung parang, pag-iisipan mo pa, yung mapupos ka, pag ganun. Mabibigla, no? Oo. Yung parang, anong plan mo for this year? Diba? Yung mga ganun. Or anong plan mo for 2 to 3 years, 5 years, 10 years? So, yun. Pag fixed mindset, wala kang plan. So meaning, wala talagang magulo yung buhay. Hindi naman magulo. Pwedeng fixed lang Parang go with the flow lang. Yun lang. Example, like pandemic, nawalan kang trabaho. Wala lang, nawalan akong trabaho Parang gano'n. So meaning, pa-victim naman yung pwedeng gano'n, pa-victim. Pwede. So na yun, Coach Ron, ano yung nakikita mong talagang sa Filipino mindset? Ano yung talagang dahilan kung bakit sila nagiging stagnant sa buhay nila, kung bakit hindi sila makausad-usad? Sa akin yun, kasi ayaw maraming gustong umasenso, maraming gustong yumaman, maraming gustong gumanda yung buhay, pero ang problem is ayaw mahirapan. Yun. Suko na. Oo, ayaw nila mahirapan. Tanungin mo, gusto mo ng pera? Siyempre, gusto ko yumaman. Or gusto mo makapasyal ng ganito, makabili ng ganito. Gusto. Pero ito kailangan gawin. Ay, ang hirap naman yan. di ba parang umaatras. Ayun. So, para sa'yo, is very important na talagang mag-change mindset directly. So, parang 360. So, parang, ano yung parang advice mo? How to change your mindset, especially for mga taong bago pa lang talaga. Pagdating sa industriya, matalo pa, especially sa pagnenegosyo. Sa akin, internal siya Okay. Kumbaga, kung magpapalit ka ng shift ka from fixed mindset to growth mindset or ibang mindset pa. Kasi marami pa yan Yes. Diba? So, kung mag-shift ka from fixed mindset, is internal siya. Kahit sabihin sa'yo, example, may magsabi sa'yo, dapat magsipag ka, dapat may pangarap ka. Walang mangyayari. Kasi nasa sa'yo pa rin yung decision You are the architect of your life. So, ang tanong ngayon, pag-isip-isipan mo, halimbawa kung ako, magpo-40s na ako Yes. So, kung mga kaedad ko kayo, magpo-40s kayo, tanungin niyo sa sarili niyo, ano ba yung purpose mo sa buhay? Diba? Kasi kung wala kang purpose or wala kang plan, para ka lang din
para kang pinanganak dyan na walang, kumbaga para tayong hayop. Parang parang kinokontrol. Oo. No? Para tayong hayop na nabuhay lang, tapos namatay. Wala man lang tayong naambag or sa society. Sa society, diba? O sa mundo. Parang naging lumalabas dyan, parang naging sayang yung buhay mo. Oo, sayang yung buhay. Para magulat ka lang, ngayon mag-40s na. Yes. O pikit ka lang, mamaya 50s na. Pikit ulit, 60s. Hindi mo napansin, nasa 70s ka na, hindi ka na makalakad. Tapos wala na. Wala na, di ba? Tapos gusto mong, sana naggumala ako, sana, nagsipag ako, ginto yung ginawa ko. Wala na, late na. Yeah. So, kasi yung regret. Huli regret, na huli na. Kasi importante yung tinatawag nating purpose sa buhay, yung ikigai na tinatawag, especially for the Japanese, no? So, very important pala yung, dapat may purpose, especially bata pa. Di was dapat i-google na yun. Oo, ako kung ibabalik ko lang yung time, kung baga, siguro noong 20s, kung ganito na yung mindset ko, ang dami ko na siguro nagawa. Kung baga, example, ng fixed mindset. Fixed mindset, puro nood ka lang ng YouTube, di ba? Yes. Pero kung growth mindset ka or ibang mindset pa or may purpose ka. Yes. Bukod sa YouTube, magbabasa ka pa ng libro. Yes. Magtatanong ka pa sa mga mentors diyan. Manonood ka pa ng YouTube, attend ka ng mga seminars. Yes. 'Di ba? Mag-ano ka ng circle mo, ayusin mo. 'Di ba? Kumbaga parang mabubuksan yung yung isip mo na hindi dapat may kasama ka mga kaibigan. Tapos mabubuksan isip mo na dapat pala pagka magkakasama kayo ng kaibigan mo, pwede namang magkasama kayo pero ang pinag-uusapan nyo growth ng bawat isa. Okay, growth ng bawat isa. Hindi yung pwedeng yung present and yung future. Pero yung past, wala tayong magagawa doon. Yun, wala na eh. Di ba pagka nagkikita-kita mga high school, mga college, reunion, ano pinag-uusapan? Buhay-buhay. Yung mga dati. Parang dati, ganyan-ganyan. Pero pag tinanong, nasan ka na ngayon? Tapos magugulat, uy, ang yaman na ni ganito. Diba? Uy, pero swerte naman. Walang swerte. Yun yung favored yun. Favored na pinaghirapan yun, hindi lang nakikita. Yes. Na yun, pagdating sa mindset naman, kasi now is self-learning books. Mostly, ano pa dapat yung mga libro na binabasa ng ating mga viewers? Yes. Para sa yung mindset, no? O gusto nilang magbago yung mindset nila. Kasi itong problem kasi gusto natin magbago, pero ang tanong, alam ba natin kung ano yung gusto nating maging tayo? Kasi iba-ibang pagbabago yan di ba? Yes. Pwedeng sakat sa health, pwede sa knowledge, sa competency, pwedeng sa spiritual, pwede sa relationship, maraming pagbabago So ang tanong ngayon, saan ka doon? So yun yung una mong i-identify, parang ano yung gusto mong unahin? Kasi lahat naman yun, pwede mong i-up Yes. Diba? I-upskill, upgrade, or ano ba? Yeah. Diba? So, ang tanong ngayon, ano yung unahin mo? Siya ang gagawa ng path na yun. Oo, yung taong mismo. Parang finance. Yeah. Which is, ito yung common na problem, diba? Finance. Diba? So, sa finance, anong gusto mo improve yung finance? Ano ba dapat mong aralin para sa finance? Diba? I-chat nyo sa kay ChatGPT, di ba? Tanong how to be a billionaire. Ewan ko ba, kung gusto niyo yumaman, tanungin ko kayo, sinearch nyo ba sa Google? Sinearch nyo ba sa YouTube? Sinearch nyo ba kay ChatGPT kung gusto niyo yumaman? Yun. Di ba? Kung hindi nyo ginawa yun, ibig sabihin, hindi nyo pa ginagawa step 1. Di ba? Wala pa. Oo, di ba? So, syempre, yung sa books, to follow na yun pag nalaman mo na, di ba? Yun. Diba? Sunod-sunod na yun. Pero kailangan mag-search ka muna. Tatanong muna siya talaga doon. Na parang magkukusa siya. He or she, may desire siya na talagang gusto niyang matuto at talagang ibago yung process ng mindset niya. Kasi kahit nasa harapan mo na yung sagot, kung hindi mo naman hinahanap, wala rin. Hindi mo siya makikita, di ba? Parang blur lang sa'yo. Blurred lang. Pero nandyan nasa harap. Nasa harap mo, di ba? Oo, mahirap. Kasi, paano naman kasi marami kasing tanong Coach Ron na kasi pinanganak lang kaming mahirap Ako mahirap din ako. So ano yung say natin dyan sa mga hindi kasi yun nga ako lahat na nakakilala sa akin yung mga simula pagkabata. Alam nila yan boy itlog ako, itlog lang ulam ko araw-araw. Alaga pang manok yun hindi yung binili. Di ba? Kinuha lang sa alaga, no? Tapos yung laruan, wala akong laruan. Yung mga classmate ko may mga laruan. So, hindi mo maano na mahirap Kasi, ang daming, ilang percent
mas mataas yung mga self-made millionaire, billionaires kaysa doon sa mga inheritance eh. Mas mataas eh. Do you have the figure? Na-check ko pero nakalimutan ko na. Sige, I give you the figures. Sige. Kasi Coach Ron, nasa 85% yung mga self-made millionaires diba? na yan. Mga rags to riches sa mga yan. Oo, malaki, di ba? And 15% lang yung inheritance. Oo, di ba? Na yun, nakikita natin, especially, maraming yumaman nung pandemic. Coach Ron. Kita ko. From rags to riches talaga yun. Na yun, talagang bonggang-bonggang buhay. Kita ko. Marami, lalo lang mga sa e-com. E-commerce. Oo, nakikita natin. So maganda yung factor na sinabi mo, no? Na talagang mindset lang talaga yung, it's already a program. No? So para naman sa akin kasi yung mindset naman kasi why Filipinos are parang mahirap nga because yung mindset nakatutok pa tayo sa colonial mindset. No? Kasi matagal na tayong ininila ng Spanish almost 300 years. No, so, tsaka pwedeng kaya ganun, kung mahirap, yes. Baka yung kasama, nasa paligid, same din yung same lang din yung tao. So, hatakan kayo pababa. Ganun yung mangyayari. Kasi meron naman sasabihin, Coach, na, apat sila. Mga mahihina yon. It doesn't mean dahil pumasok ko sa kanila, magiging mahina din ako. I have the decision. No? May decision naman. Pero yun nga, doon yung gagana yung mindset na yun. Yung parang due diligence mo. So, pero kasi hanggat hindi na i-improve yan, so mag-uumpisa sa self na yun yan. Hanggat di mo tinatanong yung sarili mo. Yes. Di ba? Baka ang tanongin ko, kailan nyo ba huling kinausap? Sabihin, kinakausap yung sarili, baliw na to. Hindi, yung mga growth mindset, yung mga billionaires, araw-araw yan, kinakausap nila yung sarili nila. Yung self-reflection, yung tinatawag. Diba? Di ba katatalawin mo sarili mo, parang tamad ako ngayong araw. Parang ito lang yung ginawa ko. Parang, parang ito yung goal ko. Parang ito pa yung kailangan kong gawin. Parang gano'n. Dapat doblehin ko pa yung kaya. Or parang ang hirap. Kasi minsan gano'n eh. Kasi ang problema sa tao is, yung mahirap ayaw gawin. Kasi baka kasi kutyain ako. Or mahirap. Talaga mahirap talaga. Ayaw mag-effort. Diba? Ayaw mahirapan. Gusto puro sarap. Kasi nakita lang yung hirap. Diba meron nga parang when you live your life easy, your life will be hard eh. Yun nga. Diba? And when you live your life hard, your life will be easy. So yun ang tandaan nyo. Kung nagre-relax kayo ngayon, mahirapan kayo sa future. Kasi nakasanayan mo na. Oo, nakasanayan mo na. That's your program. So meaning, ngayon, Coach Ron, dapat reprogram. Paradigm shift na yun ang gagawin ng ating kailangan mga viewers. No? Wag naman sana, katulad sa akin. Kaya ako nagbago is, may nangyari na sobrang hirap. Diba? Pero hindi ko pwedeng i-share dito. Pero yun nga, it's like parang parang pwede akong mawalang ng trabaho, walang trabaho yung mga tao ko. At talagang totally wala. Ganon yung nangyari. So, doon ko na-realize na kailangan magbago ko, ito gawin ko. Tapos, unti-unti. Naka-recover. Naka-recover naman. Ayun. But it really begins for you. Sa'yo talaga. Tapos, siya parang process siya Example, nag-start ako sa bike. Yes. Pero hindi ko alam, unti-unti na pala, na bago na pala nung bike yung discipline ko. Disiplina mo. Kumbaga yung sa bike kasi, kailangan hirap puro hirap Siyempre, paano ka makakarating sa point A to B kung hindi ka maghihirap middle? Lalo pa yung uphill pa yung... di ba? Uphill pa. Di ba? So, yun, ganon. So, hindi ko alam. Tinuturuan na pala ako ng bike ng discipline. Yung during pandemic pa yun. Di ba? Hindi, before pandemic before pandemic pa. Maganda yung teachings na yun. Ayun. Tapos yun, naturo na rin yung... Sunod-sunod na siya. Process. Yung tigil yung mga bisyo. Tulog ng maaga. Gising ng maaga. Ayun. So, ganon. So, sa'yo ba ay may nag-udyok para sa'yo to change your mindset? O ikaw lang talaga mismo? Ako lang talaga mismo. May napanood ka na something? Parang nag-stuck sa'yo? Siguro parang ganito. Sige. Diba may problem nga na nangyari. Opo. So, siyempre, stress ka Mga Stress. parang iniisip, takot fear Diba? Parang, kailangan, ito yung problem. Ang problema kasi, pagka may problem tayo, ang common na mangyari, ma-stress tayo. Kasi, hindi natin alam yung solution Yes. Kaya tayo na-stress. Or alam natin yung solution pero ayaw natin gawin. Bakit?
Natatakot. Takot, 'di ba? Or tinatamad. Isa din 'yan. 'Di ba? Gusto lang magmukmuk lang, 'di ba? Yung 'di ba kanta ka ni Stackley? Di ba, may pukpok lang pukpok tapos kaysa magmukmuk ng mukmuk. Yan. So yun yung nag-TikTok no. Learning naman din 'yun. Learning doon, 'di ba? So ayun, tapos after nun, search na ako ngayon. Siyempre, sabi ko kailangan maging okay yung company ko. Okay ako. Maging competent ako. Yun, tapos search lang. Ang dali lang, may ChatGPT. Pero noong time na yun, Google pa. Wala pero pa ngayon, advanced na. Ito yung mga tinatype ko sa ChatGPT. How to become a billionaire. How to have 1 million followers. Kasi kung nagko-content din ako eh. Yes. How to be, ano yung mga skills ng isang president and CEO. Yes. So, yan. So, ganun. Yun yung mga sinesearch ko. Hindi yung mga kung ano walang kwentang bagay. Walang kwentang bagay. So, yun. Kailangan sa mindset, alam mo na, ano yung gusto mo. So, ngayon, alam mo na kung ano gusto mong marating. Tanungin mo ngayon, mag-search ka, ano yung kailangan mong gawin para marating mo yun? Yung goal na yun. Yung goal na yun, diba? So, you mean, you should define yourself first. Yung self-reflection, yung importante. Diba? Diba pag naglalaro nga kayo ng mga online games like ML, alam nyo na kung anong karakter yung pipiliin nyo eh. Kasi malakas. Oo, malakas, diba? Tapos kung anong pinag-aaralan nyo pa, anong skills yung kailangan para malaging malakas yung karakter na yun. So, ganun din. Gawin nyo lang totoong buhay. Kasi yung online game, saglit lang yan eh. May bago na uling game na lalabas eh. Totoo. Diba? Game is evolving. Oo. Kasi ako gamer ako eh. Before. Kumbaga nakita ko na yan na ngayon ML. Tapos ngayon, di ba, nababawasan na may bago na namang game. Di ko alam kung meron. So, magpa-practice. Back to zero na naman kayo. Tapos, di ba, leveling na naman leveling na naman. Experience. Yeah. So, gano'n. Sayang. Nasasayang. Kasi parang, babalik kayo na babalik sa level zero eh. Diba? Imbes nandun na sana, balik na naman sa zero. Then may bago. Hindi katulad sa totoong buhay, sa totoong laban, is talagang unti-unti ka. Hindi, tsaka hindi ka nagbaback to zero. Kung meron, parang na-stop ka lang ng konti, parang counting cost, pero umaakyat pa rin. So yun, kailangan malaman mo muna. Kung ano yung gusto mong marating, anong gusto mong magawa, anong gusto mong mangyari. Kasi kung ang sagot mo lang is wala lang, go with the flow lang. Wala. Enjoy life lang, happy family, tamang may pagkain lang, tamang, 'di ba? Meron pa nga sikat na yun na linya sa Tondo eh. Isang kahig, isang tuka eh. Oo, 'di ba? Sanay kami sa hirap. Kaya dahil kasi sinanay mo ng hirap na lang yung pagdadaanan mo. 'di ba? Pero pag may mayaman diyan sa lugar nyo, inggit na inggit or galit na galit. Galit kayo. Diba? So, ang tawag doon, insecurity naman 'yon. 'Di ba? So, 'di ba? Kumbaga bakit kung kaya mo namang kumain ng masarap or kumain ng more than one time lang sa isang kahig, isang tuka, bakit mo pipigilan yung sarili mo? Okay lang kung wala kang anak. Yeah. 'Di ba? Kung may anak ka, gusto mo ganun din yung anak mo. Mahirap na. 'Di ba? Tapos makikita mo yung mga classmate ng anak mo, yung classmate mo naiinggit na ba't sila may ganito, bakit sila? 'Di ba? So, nagiging kasalanan din ng parents, no? Oo. Because of the upbringing of the child. Oo. Ayun. Pero kung wala kang asawa, wala kang anak, siguro yan ang pwede na siguro. Pero kung ibig sabihin wala kang pinapalamon, okay lang siguro. Kasi 'di ba wala namang pag namatay ka, wala namang makakilala sa iyo eh. Kasi sa akin, ang totoong pagkamatay is yung wala na makakilala sa iyo. Or wala na makakaalala sa iyo. Yun yung time na namatay ka na. Wala na talaga. Oo, kaya nga yung mga politiko, 'di ba? May mga rebulto pa yan. May mga pangalan sa school pa yan. Kasi nga para legacy na. Kasi buhay pa rin sila. Yung mga ginagawa. 'di ba? Yung mga ginawa nila. Mga projects. Diba? Like si Jose Rizal, 'di ba? Nandun. Buhay pa rin siya. 'Di ba? Tinatapik pa sa school. Oo, 'di ba? So buhay pa rin. Kahit patay na, buhay pa rin siya dahil may nakakaalala sa kanya. Because of that legacy. Oo. Pero yung mga ibang panahon ni Rizal or panahon ng mga bayani na yan, wala nakakilala. Name. Ano? Diba? Diba? So yun, ganun. Kailangan may purpose ka. Purpose in life. Ikigai. Yan, ikigai, no? Kasi mahalaga kasi sa atin bawat yung mindset talaga. Kasi katulad nung marami na tayong presidente nagbigay ng libreng pabahay sa mahirap. Ano po nangyari? 'Di ba?
ibinigay natin ng libreng pabahay, pagkatapos anong ginawa? Tinirahan lang saglit, pagkatapos binenta ulit. Bakit? Mindset ang problema. Kasi nandoon pa rin sila sa hirap or sa paghihirap na mindset. Or same lang din na sa empleyado eh. Kahit nagnenegosyo na siya pero yung utak niya na empleyado pa rin. Actually, kahit empleyado ka, hindi naman kailangan magnegosyo eh. Para maging growth mindset eh. Diba? Oh. Diba? Yeah. Mabigyan ko example. Empleyado ka, ano ka lang, fixed mindset ka lang. Yes. Ang tanong, pag tumaas yung mga skills ng tao and ikaw is fixed ka pa lang, ikaw, kung magkakatanggalan, ikaw una matatanggal. Kasi wala ka ng diba? extra panglaban. Ikaw underperformer eh. Yung iba, growth mindset, competent masyado, diba? Which is kailangan talaga kasi ang mga companies, ano yan eh, competition yan eh. Kaya nga competition eh. May mga competitor yan. Oo. Diba? So, yung competitor niyan, yung mga tao nun is competent din. Yes. So, kung ang tao mo, bawa, ako, business ako. Yung tao ko, hindi competent. Yung tao competent, talo ko. Diba? So, ako, hindi ko hayaan yun. Kailangan yung mga tao ko, competent. Diba? Kung makita kong hindi competent yung tao ko, kailangan i-train, kailangan ayusin, kailangan kausapin. Kailangan may magbago. Dapat. Ayun. Tsaka yun nga, kung competent ka sa trabaho mo, dapat, yun nga, maiisip mo na yun na ikaw yung parang, syempre, kung ikaw yung mag-create ng value. Ooh. Kung wala kang value, wala, di ba? Yeah. Hindi ka pwede magsabi, ba't hindi tumataas yung sweldo ko? Baka wala. Tanungin mo sarili mo. Kung dapat ka bang taasan ng sweldo? Oo, di ba? Yeah. Ito, for mga nakaraang, siguro, 19 years na akong nag-business, di ba? Isipin mo, magugulat na lang ako, meron akong employee. Ba't hindi, nag-aano ng raise? Okay. Pero, siya yung pinaka-underperformer sa buong team. Diba? So sa tingin mo, diba? Iangat kita, diba? Very unfair naman yun. Oo, diba? Yun yung doon. So dapat, ikaw mismo, dapat ka doon. Tsaka alam mo, kung mag-resign ka, kung, diba, parang, ba't kita pipigilan? Ikaw yung underperformer. Yeah. Diba? So, yun, kung competent ka, when you create value, umaangat din yung value mo, di ba? Yeah. Di ba? Kasi kung hindi ka hindi ka nag-create ng value, ito lang value mo. Hanggang dyan ka lang. Di ba? Parang naging fixed mindset na tuloy. Fixed mindset ka, di ba? Pero which is, pag fixed mindset ka, mapipace out ka. At laglagan, ikaw una. Ikaw una. Pero yung mga growth mindset, sila mismo nagbo-volunteer, attend ng mga seminar. May mga dagdag na certification na naman yun. Alam kung may promotion, sinong mapopromote? Di ba? Yung nagpipresenta, yung talagang nagpapakita ng talaga. Di ba, minsan, competency. May bibigyan ka. Bigyan mo ng 10 tao. Sinong gustong ganito? Mga cellphone. Siyempre, kung sino yung hunger na makuha yung phone na yun, siya ang makakakuha. Ay, hindi siguro para sa akin. Hindi. Para sa yun dapat yun, pero wala kang ginawa. Tumunganga ka lang doon. Tumunganga ka lang. Naghintay ka lang ng grasya. Oo, di ba pag may namimigay sa mga party, sa mga bata, di ba parang ay, walang nalaglag. Sa akin. Walang nalaglag sa tapat ko. Gawin mo lang paraan. Nag-dive ka ba doon? Di ba? Di ba, all in ka ba? Di ba? Same lang din yan sa So, na yun, nakikita natin, especially employment or entrepreneurship, nandun talaga yung mindset. Nandun talaga yung mindset. Hindi yung, kasi marami ngayon sa social media, pag sinabing growth mindset, kailangan magnegosyo. Hindi. Kasi, kahit empleyado ka, pwede kang maging growth mindset, pwede kang umangat. Yes. Diba? Ang tanong nung kailangan, ikaw yung pinakamagaling dun sa organization nyo. Para pwede ka na sa executive, balang araw. Diba? Sana, ikaw na yung pumalit sa akin. Diba? Palitan nyo yung CEO. Diba? Diba? Pero galingan nyo. Diba? Yun yung Kaya mo katulad ngayon, after office hours na. Pero tayo, nagka-podcast pa. Yes, diba? Sila, anong ginagawa? Cellphone agad. TikTok. Tapos, sinong yumaman? Diba? Yung nagko-content sa TikTok. Diba? Tapos hindi nila akala nila kasi naman daw meron naman silang excuse Naaaliw naman daw sila doon, napapatawa sila Tapos sabihin, pasayo-sayo lang yumaman. Hindi, may production yun, may nag-effort yun. Yung iba doon hindi cellphone ang gamit. Ito bigyan ko mga SLR yung gamit noon, mga naka-gimbal yun. Diba? O like yung kay Marian Rivera, tingin nyo cellphone ang gamit doon. Hindi. May iba pa yun. Diba?
Para hindi na para pag hindi na shaky, din naka-gimbal yun. Oo, diba? So, hindi yun basta-basta. So, akala nila sayo-sayo lang. Tapos, content creator na. Content creator. Diba? Oo, hindi. So, parang katulad dito. Porkit may cellphone na, podcast na. Dapat, syempre, may effort din. Diba? Katulad ito, may mic. We have a camera. Nag-improve. Yes. Diba, kung napanood nyo yung meron akong podcast, yung Behind Pedals, unang microphone ko, yung mic stand lang na table na gano'n. Ang hirap, yung nagsasalita nakaganon. Ay, nakadunga. So, ngayon, upgrade ako. Diba? So, ganun lang. So, yun ang learnings sa mga mindset. No? So, siguro, 3 tips mo before we end for this episode. Ikaw muna, para, ikaw muna. Sige, sa akin lang naman, 3 tips sa mindset. Siguro, we need to decide sa atin. First talaga, importante talaga yung decision yung sa sarili natin na kailangan ko magbago. Kasi kahit we have the coaches, kahit turo ng turo yan, pero ikaw mismo sa sarili mo ayaw mo magbago, wala talaga mangyayari because you are the architect of your life. Tsaka napapagod din yung mga yan. Ay, napapagod din yung mga yan. Kaya nga, may tawag tayong sa mindset, may tayong self-motivation at saka motivation from within, motivation from without. Kasi yung motivation from without kasi yun sa labas, yung mga mentors natin. Sila nagpupush sa atin. Pero the true thing, makapag-push sa atin, yung motivation from within. Tayo yun. Yung self-motivation natin. Sawa ka na ba na parang ikaw na lang yung pabigat, di ba? So, now it's time for you to change. No? And number 2, dapat kasi kailangan talaga tayo, relearn no? Yung cup mo na punong-puno na, tanggalin mo yon, lagay ka na panibagong baso, at yun ang i-feel natin ng bagong learnings. No? Especially, hindi lang sa libro yon. Pero actually, sige, suggest coach, baka mga self-made books, no? Or self-learning books na pwede makatulong sa amin. Siguro, magbibigay lang ako ng ilang books. Siguro. Yung Mindset ni Carol Dweck, basahin nyo yan. Maganda yon. Hindi ko pa nababasa yun. At saka yung the psychology of the mind, no? Yung utak pala, may psychology yon. Doon pala yung malalaman mo yung yung may 4 pala na chemicals ng brains natin. Yung paano tayo sumaya, like we have dopamine, serotonin, oxytocin. Binabasa rin ako nila. Kasi kailangan yun Dapat, anong definition na magiging masaya ka? Kasi ano yung magiging fulfillment? Ano yung contentment? So still, really the mindset. And lastly, yun nga, yung starting from your old mindset to new mindset. Yung paradigm shift na tinatawag. Kailangan talagang mag-shift Kasi kung hindi, mapapagawa na tayo. And magiging stuck tayo sa uli. So your thoughts, Coach Ron, for your last mindset. 3 tips. Yeah. Sa akin, siguro, kailangan meron tayong purpose. Or, which is, dun nagbe-base yung parang siyang dream or hindi naman, kasi pag dream parang, ito yung alam mo pero wala kang ginagawa. Diba? Yeah. So, ganun yung dream Parang, sana yumaman ako. Pero ang tanong, yung ginagawa mo ba papunta doon o palayo? Yan tama din, no? Diba? So, ganun. Kumbaga, gusto mong magkaroon ng gantong sasakyan, gusto mong ganun ba? Pero, alam ko gusto nyo, diba? Pero ang tanong doon, yung ginagawa mo ba, which is, kailangan alam mo muna. So, alamin mo muna kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay. Diba? Kumbaga, ano yung gusto mong ma-achieve, gusto mong mabili, gusto mong yung lifestyle mo. Yes. Gusto mong mag-travel. Diba? Kasi kung ililimit mo, gusto ko mag-travel sa buong mundo pero wala akong pera. Gawin mo ng paraan. Diba? So, yun. Pag na-identify mo na kung anong purpose mo, ayusin mo muna, sunod ngayon yung habits mo. Tatanungin mo ngayon, ilista mo lahat ng habits mo, yung ginagawa mo araw-araw, papunta ba siya doon sa goals mo, doon sa purpose mo? Papunta ba siya doon? Kasi kung hindi, palayo yun. So, dapat i-erase mo yung habit na yun. Oo, walang gitna. Walang gitna. It's either papunta or palayo. Walang gitna. Walang gitna na, ito yung ginagawa ko, hindi ito papunta pero hindi naman to palayo. Hindi, basta ganito. Pag hindi siya papunta, palayo siya. Ganun talaga yun. So, yun. So, ibibuild mo ngayon yung habits mo. Ilista mo lahat ng habits mo. Tanggalin mo yung palayo. Palta mo ng papunta dun sa papalapit sa goals. Papalapit. So, yung habits, hindi kailangan, ang binibuild mo dito, consistency Okay. Diba? Yeah. So, pag may habits ka na, may consistency ka na,
yan, dyan napapasok ngayon yung mga bisyo, yung mga gastos. Siyempre, pag lahat yan involved ng pera eh. Yeah. Diba? Pero not necessary. Yung pera kasi, ano lang naman yan eh. Kumbaga, tool lang siya, ginagamit lang eh. Yes. Diba? Pero, ang main goal mo dito is yung purpose mo talaga. Diba? Pero, yun nga, kailangan din talaga siya ng pera. Yes. Diba? Because diba? tool yun. Tool yun, diba? Siyempre, gusto kong tumulong sa mga, mga hirap. Paano ko tutulong? Diba? Wala kang pera. Yeah. Diba? O, siyempre natin makakatulong ka. Charity, tutulong volunteer. ka, mag-volunteer ka. Pero, kung may pera ka, mas mapadali. Bawa, hindi isa ka lang na volunteer, kaya mo magbayad ng 100,000, 1,000 volunteer. Volunteer kayo diyan. 'Di ba? Oo, 'di ba? So mas mas makakatulong ka. Yes. So 'yun, purpose, purpose. Habits. Then consistency nung habits mo. Consistency. Dapat araw-araw. Oo, pwede ka mag-miss pero hindi pwedeng mawala. Kailangan back to basic. Oo, kumbaga pwede ka magbawa 2 beses, example, nag-exercise ka. O, diba, syempre may 30 days. Yes. O, meron kang 3 days nag-exercise, na-miss mo yung isa, na-miss mo yung pangalawa, pero pangatlo, balik ka uli. Kumbaga, kailangan ma-build mo siya. Ulit. Parang babalik ka lang, hindi ka nalalayo. Kasi yung iba, dahil natigilan ko na to. Oo. Dati nag-bike na ako or dati nag-gym na ako eh. Pero natigilan ko na eh. Parang inabot na lang 1 taon. Diba? Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Diba? Pero yung gym membership, pumapalag siya. And last pala. Sorry, sige. Ito, simulan bata pa ako. Magdasal kayo. Pagdasal niyo yung yes. Ako hindi, God wala first. wala akong religion, pero nagdadasal ako. Yes. That's very important. So, pagdasal kayo, gusto nyo pala yumaman, o gusto nyo umayos yung buhay nyo, pagdasal nyo. Yes. Diba? So, dahil araw-araw nyo siya dinadasal, nagmamanifest siya. Or binibigay rin talaga na sa taas. Parang siya rin yung nag-guide ng path mo. Yeah. Kasi syempre, we should honor the who created us. Kasi wala naman to kung wala naman siya No, so we recognize the especially our Lord nasa taas. So, yung tama yon. And especially ayun, tapos na yung ating first pilot episode. So guys, if you are first timers just click the subscribe button below yung yung Unveiled Wisdom. At saka kasi meron follow kung may Facebook. Yes, follow pag may Facebook. And comment na rin. O kasi pwede kayo mag-comment diyan kung ano yung gusto niyo mga topic along the way na pag-itatopic namin ni Coach Ron. And along the way, syempre, habang tumatagal pag kami po umaakyat yung milestone po ng Unveiled Wisdom, meron po kaming sorpresa sa inyo, no? So abang-abang kayo diyan mga viewers. So ayun. Okay.